Maingay ang music sa bar, puno ng tawanan at kantahan. Pero sa isang sulok, naroroon si Architect Veronica. Nasa harap niya ang best friend niyang si Camille. Nakangisi habang hawak ang baso ng tequila. "Veronica, ilang shot na yan ah? Kaya mo pa ba?" Tanong ni Camille, halata ang pagkaaliw. "Kayang-kaya pa," sagot ni Veronica. Hindi halatang tinamaan na siya. Napatingin siya sa kabilang mesa kung saan naroroon ang grupo ng mga katrabaho nila. At doon, nakaupo si Architect Ethan, ang lalaking matagal na niyang crush. "Hoy, si Ethan na naman ang tinititigan mo ah. Kailan ka ba lalapit sa kanya?" Biro ni Camille. "Sabi ko na nga ba dapat hindi na kita sinami," sagot ni Veronica sabay irap. Pero hindi na maitatanggi ang pamumulan ng kanyang pisngi. "Lasing na yan, lakas loob na girl. Go, gapangin mo na." Pangasar ni Camille. "Ang OA mo, hindi ko naman gagawin yun," bulong ni Veronica. Pero ang totoo, gumagana na ang plano sa utak niya. Pero kung sakali lang, lasing din naman siya, hindi ba? "Gaga, lasing ka na talaga." Camille rolled her eyes, pero iniwan niya si Veronica para kumuha ng tubig. Makalipas ang ilang oras, pawala na ang tao sa bar at si Veronica, kumikilos na parang nasa pelikula. Pumunta siya sa table ni Ethan na tila tulog na tulog dahil sa kalasingan. "Ito na ang pagkakataon ko," bulong ni Veronica sa sarili. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi ni Ethan. Tinitigan ang mukha nito't ngumiti. "Ang gwapo mo talaga," anya bago idinikit ang noo sa balikat ng binata. Masakit ang ulo ni Veronica nang magising, ngunit mas masakit ang nakita niya. Isang lalaking nakahubad ang natutulog sa tabi niya. Hindi si Ethan. "Kagabi," bulong niya habang pilit na iniisip kung anong nangyari. Pagtingin niya ulit, nanlaki ang mga mata niya. "Si Engineer Lucas? Bakit siya?" Agad siyang tumayo, kahit nahilo pa, at nagbihis ng mabilis. Hindi na niya inisip kung magigising si Lucas. Isa lang nasa utak niya, tumakas. Tahimik si Veronica buong umaga. Hirap siyang mag-concentrate, lalo na tuwing makikita si Lucas na parang walang nangyari. Hindi niya siguro maaalala. Tama, hindi niya maaalala. At sana wag niya nang maalala dahil nakakahiya. Bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagpahinga, tumabi sa kanya si Lucas habang may hawak na blueprints. "Good morning, Architect Veronica." Bati nito, kaswal na kaswal. "Good morning din," sagot niya na may pilit na ngiti. Biglang lumapit si Lucas sa tenga niya. "Masarap ba akong kayakap?" Halos maibato ni Veronica ang hawak niyang lapis. Ano? Ano sinasabi mo?" Tumawa si Lucas. Nakakaloko ang ngiti. "Huwag ka nang mag-deny. Ikaw pa ngang nanggapang, hindi ba?" "Shut up! Wala akong ginawang ganyan," sigaw ni Veronica. "Talaga ba?" Umiiling si Lucas habang tila pinipigil ang tawa. "Kaya naman pala kagabi. Halos mamatay ka sa kaba nang magising ka." "Hala, hindi mo naman ako pwedeng sisihin." Napatigil siya. Hindi ko alam ang sinasabi mo." Naglakad si Lucas palayo, ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, sumigaw pa ito. "Walang iya, Architect. Ako ang sinwerte kagabi. Nanggagapang ka pala ah." Muntik nang itapon ni Veronica ang stapler sa direksyon nito. Wala nang araw na hindi inasal si Veronica na inis naman at hiyang-hiya dahil sa kanyang ginawa. Tahimik si Veronica sa loob ng conference room. Nasa harapan niya si Engineer Lucas. Nakatayo habang may hawak na projector remote. Habang nagpapaliwanag ito tungkol sa bagong building proposal. Parang wala lang nangyari sa lalaki. Si Lucas pa talagang may lakas ng loob ng ngumiti. Parang wala itong alam sa ginawang kabaliwan niya noong gabing yun. "Architect Veronica," tawag ni Lucas. Tumingin to sa kanya. "Okay ba sa yung design integration na ito?" Napamulagat siya. Ha?
Oo, okay naman. Ngumisi si Lucas ng makahulugan, halatang inaasar siya. Sigurado ka? Baka naman distracted ka lang. Iniisip mo na naman siguro ano? Napansin niya ang kakaibang tono sa boses nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, pilit na kalmado. Wala naman. Sagot nito habang pilit pinipigilan ng tawa. Baka lang kasi gusto mong pag-usapan yung… Engineer Lucas, singit ni Veronica. Sinamaan niya ito ng tingin. Mag-focus ka sa trabaho mo. Ngumiti ulit si Lucas, pero tumalikod na para ipagpatuloy ang presentation. Habang nakikinig siya, kumukulo ang dugo niya sa inis. Ang kapal na mukha ng lalaking to. Kung may alaman siya tungkol sa nangyari, ba't hindi niya sabihin ng diretsyo? Nung lunch break ay lumabas ng building si Veronica para mag-unwind. Pero nagulat siya nang biglang sumabay si Lucas sa paglalakad niya. Uy, architect! Kamusta ang umaga mo? Tanong nito. Tila may tono ng pang-aasar. Bakit bang kulit mo? Sagot ni Veronica. Hindi na naitago ang iritasyon. Teka lang, bakit ba defensive ka? Tanong ni Lucas. Sabay lagay ng kamay sa bulsa. Hindi ba dapat akong magreklamo? Ako ang ginapang mo, hindi ba? Hoy! Tigilan mo nga yan. Di ko alam yung sinasabi mo. Sagot niya nang may halong kaba. Ay, hindi ba? So, hindi ba ikaw ang gumapang sa akin habang lasing ka? Bulong ni Lucas. Ngunit sapat lang ang lakas ng boses para marinig niya. Napatigil si Veronica sa paglalakad. Lucas! Halos pasigaw na niyang tawag. Tumigil ka na! Ngumisi lang si Lucas at inunahan siyang maglakad. Relax ka lang, architect. Hindi ko naman sinabing may ginawa akong masama, hindi ba? Pero kung gusto mong ikwento ang side mo, open ako. Kukwento ko rin ang ginawa mo. Parang gusto na niyang maghukay ng lupa para magtago. Nagkukulong si Veronica sa pantry ng kanilang opisina. Pilit na kinakalma ang sarili habang nilalantakan ang chocolate bar niya. Veronica? Biglang boses ni Camille na dumungaw sa pinto. Anong ginagawa mo rito? Seryoso, para kang hinahabol ng multo. Camille, kailangan ko ng tulong mo. Bulong niya habang hinihilang kaibigang papasok. Ano na naman? Alam na yata ni Engineer Lucas yung nangyari nung isang gabi. Sagot niya. Halos umiiyak na. Ha? Anong alam niya? Yung paggapang mo? Tanong ni Camille. Ang boses ay halatang may halong tawa. Shh! Huwag kang maingay. Oo, ayun nga. Ano bang gagawin ko? Oy, ano bang problema mo? Ba't ka ba takot? Wala ka naman sigurong ginawa na ikasasama ng loob niya, di ba? Yun nga yung problema. Wala akong maalala ng maayos. Basta na lang akong nagising kinaumagahan at siya na yung nasa tabi ko. Oy, di tanungin mo siya kung may nangyari. Malay mo naman wala. Tapos na. Bulong niya. Binabara ko nga siya kasi feeling ko inaasar lang niya ako. Napailing si Camille. Girl, kung ako sa'yo, aminin mo na lang. Total mabait naman yung engineer na yun kahit asar talo ka. Pagod si Veronica. Pero mas pagod ang isip niya sa kakaisip kung paanong haharapin si Lucas. Naupo siya sa sofa at pilit pinakakalma ang sarili. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad si Lucas na may dalang kape. Ano na naman? Tanong niya. Halatang wala na siyang energyng makipagtalo. Relax lang, hindi naman kita guguluhin. Sagot ni Lucas. Gusto ko lang makipag-usap. Wala na tayong kailangang pag-usapan. Sagot niya. Meron, Veronica. Seryosong sagot ni Lucas. Ngumiti ito pero hindi na tulad ng pang-asar kanina. Gusto ko lang linawin. Wala akong ginawa sa'yo ng gabing yun. Kaya huwag ka nang kabahan. Natigilan si Veronica. Ha? Akala mo siguro kung ano na no. Tumawa si Lucas, ngunit hindi na mapanukso. Lasing ka lang talaga. Tinulungan lang kitang makauwi. Tapos natulog na ako sa couch. Nagising na lang ako nang bigla kang sumiksik sa tabi ko.
At napagkamalan mo kong si Ethan at ayaw mo nang bumitaw sa akin, kaya no choice na ako. Halos malunod si Veronica sa kahihiyan. So, wala? Wala, sagot ni Lucas. Pero kung may gusto kang mangyari, sabihin mo lang. Lucas! Sigaw niya. Sabay sarado ng pinto sa mukha nito. Sa kabilang panig, narinig niya ang tawa ni Lucas. Good night, Architect Veronica. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nasa opisina na si Veronica. Umaasa siyang makakaiwas siya kay Lucas, pero mukhang nagkakamali siya. Wala pa mang isang oras mula nang dumating siya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at sumilip ang nakangiting mukha ni Lucas. Good morning, Architect Veronica. Bati nito habang naglalakad papasok na parang pagmamay-ari niyang lugar. Hindi ka man lang ba marunong kumatok? Inis na tanong ni Veronica. Ang sabi mo kahapon, focus lang sa trabaho, hindi ba? Kaya teto ko. May dala para sa project natin. Inilapag ni Lucas ang isang folder sa desk niya at ngumiti na naman, na para bang alam niyang naiirita si Veronica. Ano na naman yan? Tanong niya habang pasimpleng iniiwasan ang titig nito. Blueprint revisions para sa residential project. Ayaw mo ba akong kasama sa team mo? Kasi kung gusto mo pwede akong lumipat. Lucas! Singit ni Veronica. Sinamaan siya ng tingin. Tigilan mo na nga ako. Ayusin na lang natin ang trabaho, okay? Ngumiti si Lucas, pero hindi na umimik pa. Lumapit siya kay Veronica at tumayo sa tabi nito habang binubuksan ang folder. Napansin ni Veronica ang banayad na amoy ng pabango nito. Sobrang lapit kasi ng pagkakatayo ni Lucas. Nahigit niyang hininga habang mabilis ang kalabog ng puso. Lucas, pwede bang lumayo ka ng konti? Sambit ni Veronica. Kagat na ang labi. Bakit? Tanong ni Lucas, kunwari inosente. Hindi ba maganda ang view dito? Napapikit si Veronica at pilit hinuhugot ang pasensya niya. Huminahon ka, Veronica, huwag mong patulan. Nung lunch break, sa cafeteria, nakasama ulit ni Veronica si Camille habang kumakain. Bakit ba parang stress na stress ka? Tanong ni Camille habang umunguya ng sandwich. Ewan ko ba? Sagot ni Veronica. Feeling ko sinasadya talagang manggulo ni Lucas sa buhay ko. Baka naman gusto ka lang niya, no? Sagot ni Camille na halatang natutuwa sa sitwasyon. Gusto? Imposible. Hilig-hilig kaya niyang mang-asar. Hindi ba may kasabihan na kapag nang aasar, may gusto? Ngumisi si Camille. O baka naman ikaw din, Veronica, nagkakagusto ka sa kanya, Hindi, no? Mabilis niyang sagot. Pero napansin ni Camille ang pamumulan ng kanyang pisngi. Defensive. Biro ni Camille. Tigilan mo nga ako, Camille. Dami ko pang kailangang tapusin. Hapon na nang pumunta si Veronica at Lucas sa isang construction site para makapag-inspect. Habang tinitignan ng plano, napansin niyang seryoso si Lucas kapag trabaho ng pinag-uusapan. Ang layout ng second floor kailangang ayusin. Mukhang masikip para sa target na design. Sabi ni Lucas habang hawak ang blueprint. Agree ako dyan, sagot ni Veronica. Bahagyang nagulat na sa pagkakataong tuway, hindi siya inaasar ni Lucas. Natapos nilang inspeksyon ng mabilis at pauwi na sana sila nang biglang bumuhos ang ulan. Great! Sabi ni Veronica habang tumitingin sa langit. Wala pa akong dalang payong. Relax ka lang, sabi ni Lucas. Biglang inilabas ang foldable umbrella mula sa bag nito. Sasabay ka sa akin. Aha? Tanong niya. Bahagyang nag-aalangan. Architect, ayaw mo bang mabasa? Tara na. Lumapit si Lucas sa kanya at sa sobrang lakas ng ulan, napilitan siyang sumilong sa ilalim ng payong nito. Napansin ni Veronica kung gaano kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Tila lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pero pinilit niyang magpaka-professional. Salamat, sabi niya. Pilit hindi tumitingin sa lalaki. Umiti si Lucas. Walang anuman.
Pero sigurado akong nag-e-enjoy ka. Lucas! Sigaw niya, pero halata ang pamumula ng kanyang mukha. Relax ka lang kasi, architect. Akala mo naman sasamantalahin kita. Tumawa si Lucas habang tinataas pa ang payong upang mastakpan silang dalawa. Pagka-uwi ni Veronica at pagpasok niya sa bahay, hindi niya maiwasang mapaisip sa mga nangyari kanina. Bakit parang unti-unti siyang naaapektuhan ni Lucas? Hindi ba't dapat inis siya rito? Pero ngayon ay parang iba na. Hindi pwede to. Bulong niya sa sarili. Lucas is just annoying. He is not. Hindi niya matapos ang iniisip. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang text mula kay Lucas ang natanggap niya. Good night, architect. Next time, ako naman ang magpapasilong sa ilalim ng payong mo. Halos mabitawan ni Veronica ang cellphone. Ang kulit talaga ng lalaking to! Sigaw niya, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, nagmamadaling pumasok si Veronica, pero nagulat siya na makita si Lucas na nakaupo sa kanyang desk. Relax lang itong nakasandal habang hawak ang isang tumbler ng kape. Anong ginagawa mo rito, Engineer Lucas? Tanong ni Veronica. Pilit pinipigilan ng iritasyon. Good morning din sa'yo, Architect Veronica. Sagot ni Lucas na parang walang pakialam. Sabi ko sa sarili ko, ang aga-aga mo palagi. Kaya't naisip ko, sasabayan naman kita sa trabaho. Wala akong oras sa pang-asar mo. Sagot niya habang inilalapag ang bag sa gilid ng mesa. At bakit ka ba laging nandito? Wala ka bang sariling desk mo? Meron, pero mas masaya ako rito eh. Malapit kasi sa pinakamakulit na architect. Sagot ni Lucas, nakangiti. Napabuntong hininga si Veronica. Kung wala kang importanteng sasabihin, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Ngumiti lang si Lucas at tumayo. Okay, aalis na ako. Pero bago yun, dumukot siya ng maliit na paper bag mula sa likod niya at inilapag to sa mesa ni Veronica. Ano to? Tanong ni Veronica. Bahagyang nagtaas ng kilay. Pasalubong. Alam kong stress ka lagi kaya't naisip kong bigyan ka ng something sweet. Sagot ni Lucas bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Napatitig si Veronica sa paper bag. Binuksan niya yun at nakita ang paborito ng chocolate cake. Napatigil siya. Hindi alam kung magagalit ba o matutuwa. Anong drama ng lalaking yun? Bulong niya sa sarili. Tigil-tigilan niya nga ako sa mga pakulo niya. Kinahapunan, magkasama ulit sila Veronica at Lucas sa isang project site. Habang binabantayan nila ang paglalatag ng foundation, hindi maiwasang tumuon ang mga mata ni Lucas kay Veronica habang nagbibigay ito ng instruction sa mga manggagawa. Ang seryoso mo yata ngayon, sabi ni Lucas habang nakasandal sa isang poste. Huwag mo akong istorbohin at may ginagawa ako. Sagot ni Veronica. Hindi nililingon si Lucas. Di ko naman sinabing iistorbohin kita. Ang sinasabi ko lang, ang ganda mo pala kapag focused ka. Natigilan si Veronica at tumingin kay Lucas. Ang kilay ay bahagyang nakataas. Anong sinasabi mo? Wala naman. Sagot ni Lucas, nakangiti. Obserbasyon ko lang. Lucas, seryoso ba to? O baka isa na naman tong biro mo? Tanong ni Veronica, halatang naguguluhan na. Ngumiti si Lucas, pero seryoso na ang tingin niya kay Veronica. Minsan hindi naman lahat ng sinasabi ko biro. Hindi alam ni Veronica kung anong isasagot, kaya't nagpa siyang umiwas na lang. Balik na tayo sa plano. Sabi niya at pilit binabalik ang atensyon sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, naglalakad na si Veronica papunta sa kanyang kotse nang biglang sumulpot si Lucas. Hatid na kita, sabi nito. Wag na, may kotse ako, sagot ni Veronica. Alam ko, pero hindi ibig sabihin hindi kita pwedeng samahan. Napatigil si Veronica at hinarap si Lucas. Ano ba talagang gusto mo? Simple lang, sagot ni Lucas. Seryoso ang muka. Gusto kitang makilala pa. Hindi bilang kasamahan, pero bilang ikaw.
Nagulat si Veronica sa narinig pero pilit niyang hindi pinapakita. Lucas, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, sagot ni Lucas. Kaya kung iniisip mong laro lang to, mali ka. Di ko naman gagawin to kung hindi kita gusto, Veronica. Halos hindi makapagsalita si Veronica. Tumalikod na si Lucas at naglakad papunta sa sariling kotse. Lucas! Tawag niya. Ngunit hindi siya sigurado kung bakit niya ito ginawa. Tumigil si Lucas at lumingon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. See you tomorrow, architect. Naiwan si Veronicang nakatayo. Hindi alam kung anong gagawin o sasabihin. Ano bang nangyayari? Bakit parang nagbabago ang tingin ko sa kanya? Pag-uwi ni Veronica, hindi niya mapigilang magmuni-muni. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang sinabi ni Lucas. Gusto kitang makilala, bilang ikaw. Hinawakan niya ang noo, pilit nilalabanan ng kakaibang kilig na nararamdaman. Hindi pwede to. Engineer Lucas pa rin yan. Magulo, nakakainis, nakakaasar siya, nakakasura. Pero bakit parang gusto ko? Hindi niya namalayang nakangiti siya. Sa umpisa ng araw pa lang, alam na ni Veronica na magiging stressful ang araw niya. Bukod sa marami siyang kailangang tapusin, balak din niyang magpapansin kay Architect Ethan dahil pumasok na ito, ang crush niya sa opisina. Nasa conference room sila para sa weekly team meeting. Habang ini-explain ni Veronica ang revision sa project design, pasimpleng lumingon siya kay Ethan. Napansin niyang tumango ito at mukhang impressed. Perfect! Naisip niya. Kailangan consistent ako. Kailangan mapansin ako ni Ethan. Pero bago pa niya maituloy ang pagpapaliwanag, biglang sumingit si Lucas. Excuse me, Architect Veronica. Sabi ni Lucas habang tumayo. May nakita kasi akong potential problem sa corner beams dito. Hindi ba't dapat mas ma-reinforce ito dahil sa load distribution? Naputol ang momentum ni Veronica. Kahit may punto si Lucas, hindi niya mapigilang mainis sa timing nito. Engineer Lucas, sabi niya, pilit pinipigilan ng inis. Pwedeng mamaya na lang natin pag-usapan ng technicalities? Presentation ko pa ito eh. Ngumiti si Lucas na parang walang narinig. Sorry. Akala ko kasi mas okay na pag-usapan agad. Pero sige architect, ituloy mo. Napansin ni Veronica ang pasimpleng tawa ni Ethan. Pero hindi siya sigurado kung natatawa ito sa sitwasyon o sa kanya. Lalo lang siyang nainis kay Lucas. Habang nagkakape si Veronica sa pantry, dumating si Ethan at tumabi sa kanya. Nice presentation kanina, sabi ni Ethan, nakangiti. Salamat, sagot ni Veronica, halos kiligin. Pero bago pa maging mas maayos ang usapan nila, biglang sumulpot si Lucas. Uy, Architect Veronica! Malakas na tawag nito, sabay lapit sa kanila. May dala akong lunch, gusto mo? Lucas! Halos maibato na ni Veronica ang hawak na mug. Hindi mo ba nakikitang may kausap ako? Si Architect Ethan naman pala eh. Sabi ni Lucas na parang hindi naaapektuhan. Magandang hapon, Architect. Nice meeting kanina. Thanks. Sagot ni Ethan, halatang naguguluhan. Anyway, Veronica, sabay lapag ni Lucas ang lunchbox sa lamesa. Kain tayo mamaya huwag ka nang maiya. Tigilan mo nang ako, Lucas. Sabi ni Veronica habang pilit pinipigilan ng galit. Hindi ko kailangan ng lunch mo. Oh, sige. Sabi ni Lucas. Ang ngiti nito ay parang nangaasar. Pero kung magugutom ka, andyan lang yan. Tumalikod si Lucas at iniwang naiirita si Veronica. Pauwi na si Veronica nang makasabay niya si Lucas sa elevator. Tahimik siya pero si Lucas ay tila sabik sa pakikipag-usap. Ang seryoso mo naman, sabi ni Lucas habang nakangiti. Pagod ka ba? Gusto mo ng tulong sa trabaho? Lucas, ano ba talagang problema mo? Biglang sabi ni Veronica. Hindi na napigilan ng inis. Hindi mo ba pwedeng tigilan ng pagiging epal mo? Lagi ka nalang nangiistorbo eh.
Nagulat si Lucas sa tono ni Veronica, pero mabilis siyang nakabawi. Wow, architect, relax ka lang. Concerned lang naman ako. Concerned? Para saan? Para lang inisin ako? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Kung wala kang ibang magawa, pwede bang hayaan mo na lang ako? May ibang tao akong gustong kausapin. Hindi ikaw yun. Tumahimik si Lucas sa tumingin sa pintuan ng elevator. Okay, Veronica, gets ko. Ayaw mo ng presensya ko. Natahimik si Veronica nang marinig yon. Sa unang pagkakataon, hindi nang asar si Lucas. Nang bumukas ang elevator, tumingin to sa kanya bago lumabas. Good night, Architect Veronica. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita guguluhin. Pagdating niya sa bahay, hindi mapakali si Veronica. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may kirot sa dibdib niya nang makita ang ekspresyon ni Lucas kanina. Dapat nga matuwa ako, hindi ba? Pero bakit parang may mali? Bigla siyang napatingin sa cellphone niya. May message si Camille. Girl, nakita ko kanina si Engineer Lucas sa labas ng building. Mukhang down. May sinabi ka ba sa kanya? Napabuntong hininga si Veronica. Ako bang naging masama rito? Pero bago niya masagot ang tanong, binaliwala niya ang mensahe at itinulog ang lahat ng iniisip. Kinabukasan ay tahimik lang si Lucas sa opisina. Hindi na ito nakikipag-usap kay Veronica tulad ng dati. Sa halip, abala ito sa sariling trabaho at parang walang pakialam sa paligid. Narealize si Veronica na parang may kulang. Sa kabila ng pang-aasar ni Lucas noon, na-miss niya ang presensya nito. At hindi niya nakaya pa, kaya't naglakas loob siyang lapitan si Lucas sa workstation nito. Lucas, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin si Lucas sa kanya. Sure, ano ba yun? About kahapon, I think I went too far. I'm sorry, sabi ni Veronica, hindi makatingin ng diretsyo. Ngumiti si Lucas ng bahagya. Okay lang, sanay naman ako sa inis ka sa akin eh. No, I meant it. Hindi naman kita dapat sinabihan ng ganon, lalo na kung wala ka namang masamang intensyon, sabi niya, habang unti-unting tumitingin sa mga mata nito. Thanks, sagot ni Lucas. Pero okay lang talaga. Kung gusto mong mag-focus sa crush mo, susuportahan kita. Napakunot ang noon ni Veronica. Crush? Anong ibig mong sabihin? Si Architect Ethan, hindi ba? Alam ko naman na nagpapapansin ka sa kanya. Nagulat si Veronica. Lucas, hindi totoo yan. Ngumiti si Lucas ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang, Veronica. I'll back off. Pero kung kailan mo ako gustong istorbohin naman, andito lang ako. Tahimik na naglakad si Lucas palayo. Iniwan si Veronica na hindi alam kung bakit parang siya naman ang nawalan. Isang linggo nang tahimik si Lucas. Hindi na siya nagpapakita sa opisina ni Veronica. Kahit sa mga meeting, porma lang ang usapan nila. Naging mas malaya si Veronica na magpapansin kay Ethan. Pero sa kabila nun, hindi niya maiwasang mapansin at mapaisip si Lucas. Hindi ba dapat masaya ako? Tanong niya sa sarili habang nagre-review ng floor plan sa desk. Pero bakit parang ang tahimik naman masyado? Earth to Veronica! Sigaw ni Camille habang umiiling. Kanina pa ako nagsasalita dito. Ano ba yung iniisip mo? Ha? Wala. Mabilis niyang sagot. Ngumisi si Camille. Wala daw. Obvious naman. Sabihin mo na kasi. Namimiss mo si Engineer Lucas ano? Hindi tanggi ni Veronica. Talaga? Ba't parang tahimik ka na mula nung tumigil siya sa pang-asar sa'yo? Tumahimik si Veronica. Alam niyang hindi niya pwedeng aminin to pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip si Lucas. Sa cafeteria, nagulat si Veronica nang makita si Lucas na kumakain kasamang ibang engineers. Mukhang masaya to. Tumatawa pa habang kausap ang mga kasama. Uy, Veronica! Sabi ni Camille habang sinusundan ang tingin niya. Halata namang gusto mo siyang lapitan. Huwag kang magulo.
Sabi ni Veronica pero hindi niya inaalis ang tingin kay Lucas. Girl, halata na talaga. Bakit hindi mo nalang aminin? Gusto mo siya? Hindi ko siya gusto. Sagot niya. Pero sa loob-loob niya, parang may kumukurot. Talaga bang hindi? Bulong ni Veronica. Habang abala si Veronica sa pag-aayos ng documents, biglang dumating si Ethan sa desk niya. Hi Veronica. Bati ni Ethan. May time ka ba mamaya? Gusto ko sana magpatulong sa revisions ng plano. Agad tumango si Veronica. Sure Ethan, sabihin mo lang kung kailan. Salamat ah, sagot ni Ethan, nakangiti. Coffee after work? Napangiti si Veronica. Okay. Habang umaalis si Ethan, hindi niya napansing nandun pala si Lucas sa malapit at narinig ang usapan nila. Tumahimik ito sandali bago lumapit. Good for you, architect, sabi ni Lucas, pilit na nakangiti. Nagulat si Veronica nang makita ito. Lucas, anong ginagawa mo rito? Wala naman, dadaan lang ako para kunin ang mga dokumentong kailangan ko. Sagot ni Lucas, kaswalang tono. Pero may kakaiba sa ekspresyon ni Lucas. Para bang pilit nitong tinatago ang nararamdaman. Lucas, tawag ni Veronica pero mabilis na tumalikod si Lucas at umalis. Habang nagkakape si Veronica at Ethan, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol kay Lucas. Kahit nasa harapan niya si Ethan, tila wala siyang focus sa usapan nila. Veronica, okay ka lang ba? Tanong ni Ethan, napansin ang pananahimik niya. Ha? Oo, okay lang ako. Sagot niya, pilit na ngumiti. Kung may iniisip ka, okay lang na mag-open up. Sabi ni Ethan, nakangiti pa rin. Wala naman, pero salamat sa concern. Sagot ni Veronica. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi totoo yun. Naiisip pa rin niya si Lucas at hindi niya maintindihan kung bakit. Kinabukasan, sa construction site, nagkasabay ulit sila Veronica at Lucas. Tahimik lang si Lucas habang tinitignan ng plano. Si Veronica naman ay nagpipilit mag-focus. Pero hindi niya matiis na tanungin to. Lucas, may problema ba tayo? Tanong niya. Hindi na nakapagpigil. Tumingin si Lucas sa kanya. Wala. Bakit mo naman naisip yan? Hindi ka na kasi katulad ng dati. Sagot ni Veronica. Tahimik ka na lang. Para bang iniiwasan mo ko. Ngumiti si Lucas. Pero hindi ito umabot sa mga mata niya. Hindi ba? Yun naman talaga ang gusto mo? Para makapag-focus ka kay Ethan. Lucas, hindi niya alam ang sasabihin. Okay lang Veronica, sagot ni Lucas. Hindi naman kita pipilitin, basta gusto ko lang na masaya ka. Hindi alam ni Veronica kung bakit parang ang bigat sa pakiramdam niya. Pero bago siya makapagsalita, iniwan siya ni Lucas para bumalik sa mga manggagawa. Hindi mapakali si Veronica buong gabi. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi ni Lucas. Bakit parang hindi siya masaya sa nangyayari? Napatingin siya sa phone niya. Gusto niyang mag-message kay Lucas, pero hindi niya alam kung anong sasabihin. Sa halip, huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Bukas, kakausapin ko na siya. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Abala si Veronica sa pagsusupervise sa mga manggagawa nang biglang sumulpot si Lucas sa tabi niya. May hawak tong clipboard at may pilyong ngiti sa mukha. Good morning, Architect Veronica. Masiglang bati ni Lucas. Napabuntong hininga si Veronica at hindi siya tumingin dito. Anong kailangan mo, Engineer Lucas? Wala naman, sagot ni Lucas habang kunwaring tinitignan ang mga plano. Gusto ko lang masigurong okay ka. Alam mo na, baka stress ka kasi hindi ka pinansin ni Architect Ethan kanina. Biglang tumigil si Veronica at hinarap si Lucas. Naniningkit ang mga mata. Lucas, ano na naman ba yung mga pinagsasasabi mo? Wala naman, sagot ni Lucas na may pilit na inosenteng mukha.
Napansin ko lang kasi na parang ang lungkot mo kanina. Gusto mo ba ng payo sa love life? Expert ako dyan. Lucas, ayusin mo na lang ang trabaho mo. Sabi ni Veronica habang pilit na pinipigilan ng mapikon. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Tumawa lang si Lucas. Relax ka lang, architect. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Pero kung gusto mo, pwede rin kitang i-date para makalimutan mo si Architect Ethan. Lucas! Sigaw ni Veronica. Pero nagulat siya nang mapansin niyang natatawang ilang manggagawa sa malapit. Ma'am, bagay po kayo ni Engineer Lucas ah. Sigaw ng isa sa kanila sabay tawa. Hoy, bumalik nga kayo sa mga trabaho niyo. Utos ni Veronica. Namumulang mukha pero nakangiti dahil ganun na ulit si Lucas sa kanya. Habang nag-aayos si Veronica ng report sa maliit na site office, biglang pumasok si Lucas na parang walang pakialam. Uy, Veronica, sabi niya, nakangiti. Nag-lunch ka na ba? Kasi kung hindi pa, pwede tayo magsabay. Napairap si Veronica. Lucas, kung wala kang importanteng sasabihin, lumabas ka na. Grabe naman. Sagot ni Lucas habang umupo sa isang bakanteng upuan. Hindi mo man lang ba ako iimbitahin? Akala ko ba team tayo? Team? Ikaw lang ang gumawa ng sariling team mo. Trip mo. Sagot ni Veronica. Bakit naman, Veronica? Sabi ni Lucas habang hinilang upuan palapit sa kanya. May iba ka bang gustong makasabay sa lunch? Tinignan siya ni Veronica ng masama. Pwede ba, Lucas? Tigilan mo na ako. At saka bakit ba lagi kang nakadikit sa akin? Wala ka bang ibang makausap? Ngumiti si Lucas at medyo bumaba ang boses. Kasi, ikaw lang ang interesting kausap dito. Natigilan si Veronica. Biglang tumigil ang pagsusulat niya at hindi niya alam kung anong isasagot. Pero bago pa siya makapag-react, tumayo na si Lucas at naglakad palabas. O sige na, architect. Balik na ako sa trabaho ah. Baka magtampo ka na naman. Ngumiti si Veronica. Gustong-gusto niyang inaasar ulit siya ni Lucas at kunwari lang siyang naiinis. Hindi na tuloy nawala ang ngiti sa labi ni Veronica. Pauwi na si Veronica nang biglang lumapit si Lucas habang dala nito ang helmet niya. Hatid na kita, sabi ni Lucas, nakangiti. Lucas, may kotse ako. Sagot ni Veronica habang naglalakad papunta sa parking space. Alam ko naman, sagot ni Lucas habang sumasabay sa kanya. Pero mas safe kung may kasama kang pogi, hindi ba? Ang kapal na mukha mo, sabi ni Veronica pero hindi niya napigilang mapangiti ng bahagya. Ano ngayon? At least totoo, sagot ni Lucas, sabay kindat. Pagpasok ni Veronica sa kotse, sumilip si Lucas sa bintana. Drive safe, architect. Pero kung gusto mo ng bodyguard, tawagan mo lang ako. Pinagmasdan lang siya ni Veronica habang papalayo. Habang nagmamaneho, napansin niyang hindi maiwasang mapangiti. Habang nagpapahinga, biglang nagring ang phone ni Veronica. May message si Lucas. Good night, architect. Sweet dreams ha. Sana ako ang nasa panaginip mo. Napatigil si Veronica at tumitig sa screen. Namumula ang mukha niya pero pilit niyang binura ang message para hindi siya maapektuhan. Ang kulit talaga ng taong yun, sabi niya sa sarili, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Nagpatuloy si Lucas sa pangungulit at pang-aasar kay Veronica hanggang sa mas lalo na siyang nahuhulog dito. Si Veronica naman ay ganun din, pero in denial pa rin. Habang abala si Veronica sa pag-check ng mga revised blueprints, biglang dumating si Lucas na may bitbit na cup ng kape. Nilapag ito sa desk niya na parang natural lang. Para sa'yo, sabi ni Lucas, ngiting-ngiti. Tumingin si Veronica sa kanya, kunot ang noo. Ano na naman ba to, Lucas? At saka bakit mo ako binibigyan ng kape? Napansin kong pagod ka na at baka magkapasa ka na sa kakasulyap kay Architect Ethan. Sagot ni Lucas habang sumandal sa desk niya, halatang nanunukso. Lucas, wala akong oras sa mga pang-aasar mo. Sagot ni Veronica, sinisikap manatiling kalmado.
Pero nagpatuloy si Lucas. Seryoso ako, Veronica. Kung hindi ka pa rin niya mapansin, baka dapat maghanap ka na lang ng ibang prospect. Like for example, ako. Lucas? Napalakas ang boses ni Veronica, dahilan para magtinginan ng ilang office mates nila. Relax ka lang, architect. Sagot ni Lucas, bahagyang tumatawa. Sabi ko lang, sayang naman ang charm ko kung hindi mo papansinin. Napairap na lang si Veronica habang tinabig ang kamay ni Lucas. Lumayas ka na nga at ayusin mo ang trabaho mo. Ang init na naman agad ng ulo mo. Di ka naman buntis dahil imposible. Pero pwede rin kitang buntisin. Humalakhak si Lucas. Namula si Veronica. Pwede ba? Huwag mong sirain ang araw ko. Paano ba yan? Ikaw ang siyang nagpapaganda ng araw ko. Ngisi ni Lucas. Namula ang pisngi ni Veronica na napapaiwas na ng tingin. Pwes hindi ako ikaw. Kaya umayos ka. Ngumisi si Lucas. Grabe ka naman sa akin. Ayaw mo ba sa akin? Hindi. I mean, mamaya ka namang gulo. Di, free kitang guluhin mamaya. Ngingiti-ngiti si Lucas. Sinisilip ang mukha ni Veronica. Napabuntong hininga si Veronica. Oo na, may tatapusin lang ako. Sus, marupok ka lang din talaga pagdating sa akin. Umirap na lang si Veronica pero nasa labi ang ngiti. Kinabukasan, nagkita ulit sila Veronica at Lucas sa site. Kasama si Ethan, kaya't pilit na nagpapakitang gilas si Veronica habang ine-explain ang structural layout ng gusali. Ang galing mo talaga, Architect Veronica. Papuri ni Ethan. Hindi napigilan ni Veronica ang mapangiti. Pero bago siya makasagot, sumingit si Lucas. Of course, magaling si Architect Veronica. Lalo na kapag gusto niyang magpasikat. Sabi ni Lucas sabay kindat. Halos maibato ni Veronica ang hawak na clipboard. Lucas, ano pa? Ano na naman bang problema mo? Wala akong oras sa mga kalokohan mo tumigil ka na. Relax ka lang, Architect. Sagot ni Lucas habang tumatawa. Hindi ko naman sinasadyang agawin ng spotlight mo. Pero, alam mo, mas maganda ka palang tignan kapag galit. Namula si Veronica. Hindi alam kung dahil sa inis o sa sinasabi nito. Tumawa naman si Ethan. Ang kulit mo talaga, Engineer Lucas. Sabi nito. Natural, sagot ni Lucas. Kailangan ko lang siguraduhin masaya si Architect Veronica. Baka kasi ma-stress siya kakaisip sa'yo. Napamura si Veronica sa isip niya. Lucas, tumahimik ka na. Sigaw niya bago tuluyang umalis papunta sa ibang bahagi ng site dahil sa kahihiyan. Pagak na natawa si Ethan. Pilit binabaling ni Veronica ang atensyon kay Ethan kahit na si Lucas naman talagang nasa isipan niya. Break time na. Habang kumakain si Veronica, biglang sumulpot si Lucas, bitbit ang sarili nitong lunchbox. Nasanay naman na si Veronica sa kanya. Uy, Veronica, sabay tayo. Sabi nito na parang wala lang nangyari kanina. Lucas, hindi kita isasabay. Sagot niya, pilit pinipigilan ng sariling mapikon. Bakit naman? Ayaw mo ba yung ginagawa ko? Sayang, may dala pa naman akong dessert para sa'yo. Sabi ni Lucas habang nilabas ang isang slice ng chocolate cake. Hindi ko kailangan ng cake mo, sabi ni Veronica. Pero hindi niya maiwasang tignan ng cake na mukhang masarap. Ngumisi si Lucas. Sigurado ka ba? Ang sarap nito oh. Napabuntong hininga si Veronica. Fine, ano bang kailangan mo? Wala naman. Sagot ni Lucas habang kumakain. Gusto ko lang makasabay ka. Mas masaya kasi kapag kasama kita. Kahit na palagi ka nalang galit. Tumahimik si Veronica. Hindi niya alam kung anong isasagot. Sa kabila ng inis niya kay Lucas, hindi niya maiwasang mapansin na parang masaya rin siya sa presensya nito. Pagkatapos ng trabaho, nagulat si Veronica nang makita si Lucas na nakasandal sa kotse niya. Oh, Lucas, anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pagod na ang tono.
Hinihintay kita. Sagot ni Lucas na parang natural lang. Gabi na kasi, baka kailangan mo ng kasama pa uwi. Napailing si Veronica. May kotse ako, Lucas. Hindi ko kailangan ng kasama. Alam ko naman yun. Sagot ni Lucas habang sumusunod sa kanya. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita pwedeng hintayin. Baka sakaling magbagong isip mo. Tumingin si Veronica sa kanya. Halatang naiinis. Lucas, bakit ba ang kulit mo? Ano ba talagang gusto mo? Ngumiti si Lucas. Pero sa pagkakataong to, seryoso ang tingin niya. Simple lang, Veronica. Gusto kong masiguradong okay ka. Kahit na inis ka sa akin, ayos lang. Basta't alam kong safe ka't masaya. Natigilan si Veronica. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, tumalikod na si Lucas at naglakad palayo. Pagpasok niya sa kotse, naramdaman niyang may kakaibang kiliti sa puso niya. At sa unang pagkakataon, hindi niya matanggal ang ngiti sa labi niya. Sa isang team dinner na inorganize ni Ethan, todo pakitang gila si Veronica. Nakasuot siya ng fitted na dress at nag-effort talaga sa makeup. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon niya para mapansin ng lubos si Ethan. Mahilig pala sa alak itong si Veronica. Puna ni Ethan. Napahagik-hik si Veronica. Hindi naman architect. Medyo sanay na kaya't hindi na bago sa akin. Ngiti ni Veronica. Napairap si Lucas na nagbabantay. Mukha nga. Habang tumatagal ang gabi, paunti-unti na siyang nakakarami ng inom. Sa isang sulok ng bar, napansin siya ni Lucas. Nakangiti habang nakamasid sa kanya. Hindi ito umiinom masyado, halatang nasa mood lang magbantay. Hoy, Veronica! Sigaw ni Camille habang yakap-yakap ang braso niya. Medyo tipsy ka na ha, baka mamaya kung anong mangyari sa'yo. Relax ka lang, Camille. Sagot ni Veronica. Medyo slurred na ang salita. Kaya kong sarili ko. Sigurado ka ba? Baka kailangan mo ng alalay. Tanong ni Ethan na tumabi sa kanya. Agad namang umayos si Veronica. Pilit na nagiging composed. I'm fine. Kaya ko pa. Kung gusto mo ng kasama pa uwi mamaya, tawagin mo lang ako. Sabi ni Ethan, sabay kindat. Wow, Veronica oh. Sabat ni Lucas mula sa likod. Pilyong nakangiti. Parang willing na willing si Ethan na maging knight in shining armor mo ah. Lucas, irap ni Veronica. Di ikaw ang kausap ko. Ngumiti lang si Lucas bago bumalik sa mesa niya. Halos maghahating gabi na nang magsimula ng magsiuwian ng iba nilang kasama. Si Veronica, halatang lasing na lasing, pero ayaw pang magpahatid. Veronica, sigurado ka bang okay ka pa? Tanong ni Camille, halatang nag-aalala. Oo, kaya ko to. Sagot niya, pilit na tumatawa. Habang naglalakad si Veronica pauwi mula sa bar, pilit niyang iniisip si Ethan. Sa lasing niyang utak, isang ideya ang pumasok. Kailangan ko nang gumawa ng move. Hindi ko na pwedeng palampasin pa to. Dumiretso siya sa kondo na iniisip niyang kay Ethan. Nag-doorbell siya at pagbukas ng pinto, nakangiti siyang sumugod papasok. Ethan, nandito ako. May kailangan akong sabihin sa iyo. Pero nang isarang pinto, hindi si Ethan ang nakaharap, si Lucas. Veronica? Tanong ni Lucas, gulat na gulat. Napatigil si Veronica. Nanlaki ang mga mata. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Ito ang kondo ko, sagot ni Lucas. Naguguluhan. Bakit ka nandito? Hindi makasagot si Veronica. Sa sobrang kalasingan, hindi na niya naisip ang mga detalye. Hindi na rin niya alintana ang mga nangyayari nang bigla siyang sumugod kay Lucas at niyakap to. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Tanong ni Veronica. Halatang wala na sa wisyo. Veronica, lasing ka na. Baka kung ano nang mangyari. Sabi ni Lucas, pilit na inilalayo ang sarili. Pero bago pa siya makapag-react, hinila siya ni Veronica papunta sa couch. Tigilan mo na kasi ang kakulitan mo. Ang gulo-gulo mo, Lucas. Nakakainis ka na. Naiinis na ako sa'yo, masyado kang epal.
Hindi na nakapag-isip pa si Lucas nang bigla siyang halikan ni Veronica. Veronica, sinasabi ko sa'yo baka magsisi ka lang. Napahagik-hik si Veronica. Bakit naman ako magsisisi? Alam kong ginagawa ko. Takot ka no? Hindi kasi yan malaki. Nako kang babae ka. Ang hilig mo talagang manggapang. Inilagay ni Veronica ang daliri sa labi ni Lucas habang nasa ibabaw siya ni Lucas. Shh! Swerte ka dahil ikaw lang nagagapang ko. Pangalawang beses na ito Baka meant to be talaga. Unless ayaw mo? Ngisi ni Veronica. Talagang ayoko at baka... Hinalikan ni Veronica si Lucas. Sa kakulitan ni Veronica ay walang nagawa si Lucas kung hindi tumugon sa halik dahil gusto niya rin naman. Hindi akalain ni Lucas na sobrang pagiging wild ni Veronica. Magsisisi ka talaga bukas, baby. Bulong ni Lucas na ikinahagik-hik lang ni Veronica. Kinabukasan, nagising si Veronica na medyo masakit ang ulo. Napansin niyang nasa isang hindi pamilyar na kwarto siya. Nang lumingon siya, nagulat siya nang makita si Lucas na natutulog sa tabi niya. Oh my goodness! Bulong niya. Nanlalaki ang mga mata. Biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nangyari kagabi. Mabilis siyang tumayo at nagmadaling magbihis. Pero bago pa siya makalabas ng kwarto, biglang nagsalita si Lucas. Good morning, Architect Veronica. Sabi nito, nakangiti. Mang-iiwan ka na naman ba pagkatapos mong manggapang? Lucas, bakit ako nandito? Tanong ni Veronica. Pilit na iniiwas ang tingin. Bakit ka nagtatanong? Dapat alam mo. Sinugod mo ang kondo ko kagabi. At, well, ikaw ang nag-umpisa ng lahat. Sagot ni Lucas. Hindi maitago ang mapanuksong ngiti. Ha? Hindi! Hindi ako makapaniwala. Sabi ni Veronica, namumula sa kahihiyan. Tumayo si Lucas, nag-stretch at tumingin sa kanya. Relax ka lang, hindi ko naman pinagsisisihan Lucas! Sigaw ni Veronica, nanginginig sa inis at hiya. Hindi to dapat nangyari. Nangyari na, Veronica. Sagot ni Lucas habang humihikab. Pero kung gusto mong kalimutan, nasa sayo yan. Ako, okay lang naman. Pero masaya ako na sa akin ka napunta, hindi kay Ethan. Namula si Veronica, hindi alam kung anong isasagot. Sa halip, tumakbo siyang palabas ng kondo ni Lucas matapos mabihis. Pilit na binabaliwala ang gulo ng emosyon niya. Grabe talaga to, nang iwan na naman. Pasalamat siya at mahal ko siya. Kung hindi, nako, patay siya sa akin. Itatali ko na talaga siya. Sabi ni Lucas at nangingiti. Habang nasa daan, hindi niya maiwasang isipin ang sinabi ni Lucas. Bakit parang hindi ako galit? Bakit parang mas nataranta ako? Kasi masaya rin ba ako? Pagkatapos ng awkward na umaga, pilit iniiwasan ni Veronica si Lucas. Ngunit sa malas, tila sinusundan siya nito kahit saan. Habang nasa meeting room kasama ang buong team, umupo si Lucas sa tabi niya. Tila walang nangyari. Good morning, Architect Veronica. Bulong ni Lucas. Pili yung nakangiti. Tumingin si Veronica ng masama. Tumahimik ka, Lucas. Nasa meeting tayo. Uy, bakit parang naiilang ka? Tanong ni Lucas. Masyadong malapit ang mukha. May alam ba sila na hindi ko alam? Namula si Veronica pero pilit siyang naging composed. Lucas, kung ayaw mong batuhin kita ng blueprint, tumigil ka na. Tumawa si Lucas ng mahina. O sige, Architect. Pero ang cute mo talaga kapag galit ka. Napansin ng team leader nilang si Camille ang usapan. Veronica, Lucas, may gusto ba kayong i-share sa team? Biglang tumahimik si Veronica. Pero si Lucas ay ngumiti lang. Wala naman, Camille. Nagdi-discuss lang kami ng future projects. Nag-iwas ng tingin si Veronica. Halatang naiilang. Habang kumakain ng sandwich si Veronica sa pantry, dumating si Lucas dalang 2 cup ng kape. Para sa'yo, sabi nito habang inilapag ang isang cup sa harap niya.
Lucas, ilang beses ko bang sasabihing tigilan mo na ako? Tanong ni Veronica habang sinusubukan siyang deadmahin. Paano kung hindi ko kaya? Lalo na't may nangyari pa sa atin, ha? Ikaw kasi, masyado mo kong inaakit. Sagot ni Lucas, tumabi sa kanya. Baka kasi hindi mo napapansin, Veronica. Pero ang cute mo kapag natataranta. Napatigil si Veronica, pero mabilis din siyang nakabawi. Lucas, kung sa tingin mo maaasar mo ko para ma-enjoy mo ang araw mo, nagkakamali ka. Hindi naman kita inaasar, sabi ni Lucas, ngumiti ng seryoso. Gusto lang kitang pasayahin. Biglang tumahimik si Veronica, pero bago pa siya makapag-react, dumating naman si Ethan. Uy, Veronica, sabi ni Ethan, ngumiti. Ang ganda ng presentation mo kanina. Gusto mo bang mag-coffee break tayo mamaya? Nanlaki ang mata ni Veronica, pero bago pa siya makasagot, sumingit si Lucas. Sorry Ethan, pero may meeting kami ni Veronica mamaya sabi nito. Pilyong ngumiti. Ha? Wala naman tayong meeting sagot ni Veronica, kunot ang noo. Meron na ngayon, sagot ni Lucas habang tumayo at kinuha ang sandwich niya. O sige Ethan next time na lang. Halos maubusan ng hininga si Veronica sa inis. Lucas! Ano na naman bang kalokohan yan? Wala lang, sagot ni Lucas, naglalakad palabas. Ayoko lang na makipag-coffee ka sa iba. Nagsiselos ako, di pwede. Kinagabihan, habang papauwi si Veronica, sumulpot si Lucas sa tabi ng kotse niya. Veronica, ihahatid na kita, sabi nito, bitbit ang helmet niya. Ano ba Lucas? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaya kong magmanehong mag-isa? Sagot ni Veronica, naiinis na. Alam ko naman, sagot ni Lucas, ngumiti. Pero hindi ko kaya na hindi kita makita kahit isang segundo Napahinto si Veronica. Hindi sigurado kung magagalit ba siya o matutuwa. Lucas, seryoso ka bang talaga? Seryoso ko, sagot ni Lucas, tumitig sa kanya. Kahit na minsan ang sungit mo, gusto ko pa rin na nasa tabi mo. Namula si Veronica pero pilit niyang pinananatiling kanyang composure. Lucas, kung wala kang ibang sasabihin, I like you Veronica. Seryoso talaga ako sa sinabi ko noon pa man. Hindi dahil kinukulit kita para asarin, kung hindi para mapansin mo. Sabing bigla ni Lucas, diretso ang tingin. Hindi ko alam kung napansin mo pero matagal na. Pero hindi naman kita pipilitin. Biglang natahimik si Veronica. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang sinabi ni Lucas. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya ang pinto ng kotse at mabilis na pumasok. Good night, Lucas! Sigaw niya bago isarang pinto at magmaneho ng paalis. Habang nasa daan, napahawak si Veronica sa kanyang dibdib. Pilit pinipigilan ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano ba tong nararamdaman ko? Bakit parang gusto ko na rin siya? Pagdating sa bahay, napaupo si Veronica sa sofa. Iniisip ang nangyari. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Lucas. I like you. Ang gulo-gulo talaga niya. Bulong niya sa sarili, pero hindi niya maiwasang mapangiti. Habang nagmumuni-muni, biglang nagring ang phone niya. Isang text mula kay Lucas. Good night, Architect. Sana, sa susunod, sa akin ka na magstay para hindi na kita ihahatid pa uwi. Namula si Veronica at mabilis na binura ang message, pero hindi niya maitago ang ngiti sa kanyang labi. Damn you, Engineer Lucas. Gagapangin kita sa susunod. Namula si Veronica sa iniisip. Kinabukasan, habang abala si Veronica sa pag-ayos sa mga blueprints sa opisina, biglang pumasok si Lucas sa kwarto na parang sarili niyang mundo. Binitbit niya ang isang baksong donuts at 2 cups ng kape. Breakfast break! Anunsyo ni Lucas habang inilapag ang pagkain sa lamesa ni Veronica. Tumingin si Veronica. Halatang iritado. Lucas, ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang mag-abala? Ngumiti si Lucas at tumabi sa kanya. Parang walang narinig. Hindi naman to abala.
Alam ko kasing hindi ka pa kumakain at saka para magpasalamat sa... Tumigil ka! Bulalas ni Veronica, namumula na. Wag mong babanggitin ang nangyari. Alin? Tanong ni Lucas. Nagpapaka-innocent habang ngumunguya ng donuts. Yung nangyari nung isang gabi? Yung ikaw ang... Lucas! Sigaw ni Veronica habang tinatakpan ng bibig nito gamit ang kanyang kamay. Napangiti si Lucas sa tinanggal ang kamay ni Veronica. Relax ka lang, ako lang naman ang nakakaalam. Pero kung gusto mong sabihin sa iba... Walang makakaalam. Sabi ni Veronica. Halos mawala na ng hininga sa inis. Ngumisi si Lucas, halatang nasisiyahan sa pangaasar. Sige na. Pero Veronica, ano na naman? Tanong ni Veronica, masama ang tingin. Ang cute mo talaga kapag kinakabahan at nagagalit. Sabi ni Lucas, sabay kindat. Hindi na nakapagpigil si Veronica at sinabuyan si Lucas ng laman ng kanyang baso. Habang nasa site si Veronica at pinapangunahan ng inspeksyon, biglang sumulpot si Lucas na para bang wala siyang ibang trabaho kung hindi ang sundan siya. Hi Miss Ma'am na masungit, sabi ni Lucas habang nakasunod sa kanya. Ano ba yan Lucas, wala ka bang ibang gagawin kung hindi inisin ako? Tanong ni Veronica. Pilit na nagfo-focus sa blueprint. Meron, pero mas gusto ko to. Sagot ni Lucas habang nakangisi. Napabuntong hininga si Veronica. Kung hindi ka aalis dito, ipapatapong kita sa cement mixer. Grabe naman, gusto ko lang namang makatulong. Sagot ni Lucas habang hinahabol siya. At saka, gusto lang kitang makita. Tumingin si Veronica sa kanya, halatang napipiko na. Kung may masisira kang kahit ano rito, ikaw ang pagbabayarin ko sa kontraktor. Ngumiti si Lucas at nag-back off ng konti. O sige, pero ang sungit mo talaga ngayon. Parang mas bagay ka sa kontrabida role kaysa sa architect. Lucas, bulalas ni Veronica. Halos mahulog ang clipboard. Pagbalik nila sa opisina, nagtungo si Veronica sa pantry para marelax at umiwas kay Lucas. Pero sa malas, naroroon na naman to't nagtitimpla ng kape. Uy, Veronica! Bati ni Lucas. Nakangiti pa rin. Hindi ka ba napapagod sa kakasunod sa akin? Tanong ni Veronica. Halatang pagod na. Hindi, sagot ni Lucas. Nilapag ang isang cup sa harap niya. Masaya ako lalo na kapag galit ka. Hindi ako galit, sagot ni Veronica. Pero halatang nagsisimula na siyang mairita. Galit ka sabi ni Lucas. Ngumisi. At ang cute-cute mo kapag galit ka. Napahawak si Veronica sa noo niya. Tila nauubusan na ng pasensya. Lucas, ano ba? Ano bang kailangan mo? Simple lang, sagot ni Lucas. Seryosong tumingin sa kanya. Gusto ko lang na magpakatotoo ka. Kasi alam kong hindi ka lang naiirita sa akin. Alam kong natutuwa ka rin. Natigilan si Veronica. Hindi niya alam kung papaanong sasagutin ang sinabi ni Lucas. Kaya't imbis na mag-react, tumayo siya at iniwan si Lucas sa pantry. Pilit na itinatago ang namumulang mukha. Kinagabihan, habang naglalakad si Veronica, biglang sumulpot na naman si Lucas sa likod niya. Bit-bit ang helmet niya. Veronica, sabay na kita pa uwi, please. Sabi ni Lucas, nakangiti. Lucas, kaya kong umuwi mag-isa. Sagot ni Veronica pero hindi ito tumigil sa pagsunod sa kanya. Seryoso ako, Veronica. Sabi ni Lucas, huminto sa harap niya. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang. Gusto kita. Matagal na. Nagulat si Veronica. Hindi siya makapagsalita. At kahit na inis ka sa akin, masaya ako na kahit papano. Naaabala kita. Kasi ang totoo, Veronica, gusto kong maging dahilan ng ngiti mo. Hindi lang ng inis mo. Namula si Veronica. Pero bago pa siya makasagot, sumakay na si Lucas sa motor nito. Good night, Architect Veronica. Sana, sa susunod, ikaw na magpapasaya sa akin. Habang nakatitig sa papalayong si Lucas, napahawak si Veronica sa kanyang dibdib. Bakit parang natutuwa ako?
2 linggo matapos ang serye ng nakakalitong tagpo sa pagitan nila Lucas, napansin ni Veronica ang ilang kakaibang nararamdaman sa kanyang katawan. Lagi siyang pagod, madaling mahilo at hindi maipaliwanag ang cravings niya para sa chocolate cake kahit 2:00 ng madaling araw. No! Hindi pwedeng… Hindi! Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa banyo. Hawak ang isang pregnancy test. Nang makita ang 2 malinaw na linya, natigilan si Veronica. Parang biglang huminto ang mundo niya. Lucas! Bulong niya habang iniisip ang gabing nagkamali siya ng kondo. Kinabukasan, hirap na hirap si Veronica na mag-concentrate sa trabaho. Lahat ng sinasabi ni Camille sa meeting ay parang pumapasok lang sa isang tenga niya at lumalabas sa kabila. Veronica! Tawag ni Camille. Are you okay? Kanina ka pang parang tulala. Ha? Oo, okay lang ako. Sagot ni Veronica. Pilit na ngumingiti. Pero bago pa siya makaiwas, dumating si Lucas. Bit-bit ang kanyang paboritong milk tea. Agad siyang ngumiti nang makita siya. Good morning, Architect Veronica Santos Gutierrez na soon. Napairap si Veronica. Lucas, ilang beses ko bang sasabihin na wag mo akong tatawagin sa buong pangalan ko? Ang ganda kasing pakinggan eh. Sabi ni Lucas. Ngumiti pa rin. Lucas, pwede ba may meeting kami ngayon? Sabat ni Camille. Halatang naiirita na rin. Sige na nga. Sa susunod na break na lang. Sabi ni Lucas bago umalis. Pero nagbato pa rin ng isang ngiti kay Veronica. Napatakip ng mukha si Veronica. Halatang nauubusan na ng pasensya. Paano ko sasabihin sa kanya to? Pagkatapos ng trabaho, hindi na matiis ni Veronica ang bigat ng kanyang iniisip. Kaya naman sinugod niya si Lucas sa construction site. Lucas, pwede ba kitang makausap? Sigaw niya. Kahit na nasa gitna ito ng pag-aasikaso sa mga manggagawa. Lumingon si Lucas. Nagulat pero natuwa. Veronica, ikaw pa talagang pumunta rito? Ubay first time yata ito ah. Tumigil ka nga, sabi ni Veronica. Hawak ang kanyang bewang. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagtaka si Lucas ngunit sumunod naman siya sa gilid para makausap si Veronica ng pribado. Okay, ano yun? Huminga ng malalim si Veronica bago nagsalita. Lucas, buntis ako. Nanlaki ang mata ni Lucas, pero agad din siyang ngumiti. Ha? Talaga? Teka, ako bang tatay? Lucas! Sigaw ni Veronica. Namumula na sa inis. Siyempre ikaw, sino pa ba? Relax lang Veronica, sabi ni Lucas, pero hindi maitatago ang tuwa sa mukha niya. Teka, ang ibig bang sabihin nito? Magiging pamilya na tayo? Pamilya? Lucas, hindi kita pinuntahan para mangarap ka, sabi ni Veronica. Pilit na kinakalma ang sarili. Sinabi ko lang kasi kailangan mo itong malaman. Of course, sagot ni Lucas. Seryoso na ang mukha. At ngayon na alam ko, hindi mo na ako mapipigilan. Magsisimula na ako magbantay sa iyo araw-araw. Lucas, hindi mo kailangang gawin yan. Walang makakapigil sa akin, sabi ni Lucas. Ngumiti na naman. At kung iniisip mo natatakasan mo ko, Veronica, magtatayo kaya ako ng tent sa harapan ng bahay mo. Napatitig si Veronica sa kanya. Hindi alam kung magagalit o matatawa. Pero isang bagay ang sigurado. Seryoso si Lucas. Kinabukasan, nagising si Veronica sa ingay ng martilyo at lagari sa harap ng bahay niya. Pagbukas niya ng bintana, nakita niya si Lucas na nagtatayo ng maliit na tent sa hardin. Lucas! Sigaw ni Veronica mula sa bintana. Anong ginagawa mo? Para kang timang. Ngumiti si Lucas at kumaway. Sabi ko naman sa iyo Veronica, babantayan kita. Hindi ako aalis dito hanggang sa masiguro kung okay kayong dalawa. Lucas, hindi kita pinapunta rito. Sigaw ni Veronica hawak ang kanyang noo. Anong gagawin mo? Tatawag ka ba ng security? Tanong ni Lucas. Ngumiti ng pilyo. Sige, subukan mo. Sabihin mo sa kanila na
Pinapaalis mo ang magiging tatay ng anak mo. Halos mawala ng ulirat si Veronica sa inis. Pero sa likod ng kanyang galit, hindi niya maiwasang mapangiti. Nakakainis siya, pero ang saya ng pakiramdam ko, sabi ni Veronica. Dahil seryoso nga talaga si Lucas sa nais ito, hindi na nakapagtataka na isang gabi habang nagpapahinga si Veronica, nagdesisyon itong pumunta sa hardin. Lucas! Sigaw ni Veronica. Bumangon mula sa kanyang sofa, suot ang kanyang old t-shirt at pajama pants. Ano ba? Hindi ka na ba talaga magpapapigil? Si Lucas, naabala sa pag-ayos ng kanyang tent, tumingin sa kanya at ngumiti. Anong nangyari? Hindi mo pa rin ba ako kayang tanggapin dito sa buhay mo? Napairis si Veronica. Ano ba naman, Lucas? Magpahinga ka na. Hindi ko pa nga alam kung paano ko nga harapin to eh. Gulong-gulo na ako. Hinawakan ni Lucas ang braso ni Veronica at dahan-dahang pinatayo. Relax baby. Alam ko na hindi ito madali. Pero ikaw lang ang gusto kong makasama sa journey na ito. Kalma. Bawal ma-stress ang buntis. O sige, magiging mainitin ang ulo ni baby niyan. Nagkatinginan sila. At sa mga sandaling yon, naramdaman ni Veronica ang bigat na mga salitang binanggit ni Lucas. May kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung ano bang plano ko, sabi ni Veronica. Ang dami kong iniisip eh. Paano to? Magiging okay ba tayo? Tumingin si Lucas sa mga mata ni Veronica at ngumiti. Sa tingin ko, okay tayo Veronica. Tiwala lang sa akin. Tanggapin mo lang ako. Mamahalin ko kayo't aalagaan. Mwah. Napatawa si Veronica. Sige na nga, pumasok ka na muna sa loob. Huwag mo na akong iritahin, no? Sus, ayaw aminin na marupok din talaga siya, oh. Sabi ni Lucas. Isa. Okay na, buntis. Bawal galitin ng buntis. Pangaasar ni Lucas. Lumipas ang mga linggo. Todo ang bantay at pag-aalaga ni Lucas kay Veronica. Kahit na inis pa rin ito sa kanya. Pero may mga time na sweet at clingy si Veronica sa kanya na kanyang nagugustuhan talaga. Kinabukasan, nagtipon ng buong team para sa isang presentation. Pero si Veronica, masyadong aligaga, hindi makapag-concentrate. Pagkatapos ng meeting, nagtungo si Lucas sa desk niya. Veronica baby, may proposal akong isusulong sa'yo. Sabi ni Lucas, seryoso. Ha? Tanong ni Veronica. Hindi maintindihan kung anong ibig sabihin ni Lucas. Gusto ko na magtulungan tayo para sa anak natin. Paliwanag ni Lucas. Ang mga mata niya'y seryoso, ngunit may halong saya. Gusto kong makasama ka sa bawat hakbang ng pagiging magulang. Nagtaka si Veronica. Teka lang Lucas, hindi ba't ikaw lang yung engineer na ayaw magpakasal? Diba yun ang sinasabi mo noon? Tapos ngayon, gusto mo na magtulungan tayo? Gusto ko na, Veronica, lalo na't ikaw ang pakakasalan ko. Sabi ni Lucas, nagsisimula ng magmukhang seryoso. Hindi na ako makakapaghintay pa. Hindi ko na kaya na maging malayo sa iyo at sa anak natin. Napakunot noo si Veronica. Tila naguguluhan pa rin. Pero Lucas, hindi naman to kasing dali ng inaakala mo. Alam ko, pero sisiguraduhin kong hindi ka nag-iisa sa lahat ng to. Dahil sa mga nangyari, nagpasya si Veronica na makipagkita kay Lucas pagkatapos ng trabaho. Dumaan sila sa isang maliit na cafe na madalas nilang pinupuntahan. Lucas, seryoso ba ito? Hindi ba't parang nagmamadali ka? Tanong ni Veronica habang hinihimas ang tiyan niya. Totoo Veronica, sagot ni Lucas. Ang mga mata niyang walang kalabas-labas ng pagnanasa. Kung hindi, pagpapakita ng pagmamahal. Hindi kita pinipilit, ngunit gusto ko lang ipakita sa iyo na hindi mo kailangang mag-isa. Gusto kong makasama mo sa pagiging magulang. Namulat si Veronica. Hindi alam kung anong mararamdaman. Seryoso nga si Lucas at bigla niyang naramdaman na may pag-asa pa sa mga plano nila. Sigurado ka ba na
Kaya mong mag-adjust sa bagong buhay natin? Tanong ni Veronica, puno ng panghihinayang at pangarap. Sigurado ako, sabi ni Lucas, matatag. Sa lahat ng bagay, ikaw lang ang naiisip ko, Veronica. Hindi ko kayang mawala ka. Dahil sa mga salitang yon, napaisip si Veronica. Hindi siya handa, ngunit nararamdaman niyang may posibilidad. Si Lucas na walang kapaguran sa pagpapakita ng pagmamahal at pag-alaga sa kanya, ay may iba na palang nararamdaman. Habang magkasama sila, nagsimula siyang makita ang posibilidad ng bagong buhay, ng isang masayang pamilya, na magkasama sila bilang magulang. Ngunit hindi niya alam kung papaanong magsisimula. Ngunit si Lucas, pinapakita niya talaga ang lahat at pinaparamdam. Naglakad silang pauwi mula sa cafe. Nagtama ang mga mata nila. At sa kabila ng lahat ng nangyari, nakaramdam si Veronica ng bagong pag-asa at pagmamahal. In denial siya pero hindi niya na itatanggi na mahal niya na rin talaga si Lucas noon pa man. Hindi siya sigurado kung magiging magaan o mahirap ang lahat. Ngunit ang mga salita ni Lucas ay nagbigay sa kanya ng lakas. Magkakaroon na kami ng pamilya, naisip ni Veronica. At siguro, makakayanan naman namin to. Inamin na rin ni Veronica ang nararamdaman niya kay Lucas at ang pagiging in denial niya. Natatawa si Lucas at inaasar siya pero masaya silang mahal nila ang isa't isa. 3 buwan ang lumipas mula nang magdesisyon si Veronica at Lucas sa magsimula ng bagong buhay bilang mga magulang. Hindi naging madali, ngunit sabay nilang hinarap ang lahat ng hamon. Isang araw, habang naglalakad si Veronica sa kanilang hardin, nahanap niya si Lucas na abala sa pagtatanim ng mga bulaklak at naghahanda ng bagong space para sa magiging baby nila. Lucas! Tawag ni Veronica. Ngumingiti habang papalapit. Ano yan? May mga project ka na naman. Dapat nakahigat nagpapahinga ka lang. Napangiti si Lucas sa tinanggal ang guwantes na gamit sa paghahardin. Hindi ko kayang hindi magtrabaho, Veronica. Kailangan na rin nating maghanda para sa magiging anak natin, hindi ba? Ha? Kaya pala may mga tanim na naman dito. Sabi ni Veronica, tumitig sa mga bagong halaman. May mga plano ka pa bang iba? Tinutulungan lang kita. Gusto ko kasi na maging maayos ang buhay natin. Sagot ni Lucas. Tapos ay yumukot hinawakan ng tiyan ni Veronica na nagsisimula ng lumaki. Isa pa, gusto kong maghanda para sa future natin. Para kay baby. Napahinga si Veronica at sa kabila ng lahat ng takot at pagkabahala, naramdaman niya ang isang matinding kaligayahan. Si Lucas na hindi niya inaasahan ay laging nariyan at handang magbigay ng suporta. Okay, sagot ni Veronica, matamis ang ngiti. Salamat Lucas, hindi ko kaya to ng nag-iisa lang. Si Lucas na nagmamasid sa kanya ay nagbigay ng isang mabilis na halik sa kanyang noo. Hindi mo kailangang mag-isa, Veronica baby. Lagi kitang magiging kasama. Habang abala si Veronica sa mga proyekto sa opisina, nakaramdam siya ng isang espesyal na koneksyon kay Lucas. Hindi na lang siya si Veronica, ang architect, kung hindi si Veronica, ang magiging ina ng anak ni Lucas. Naramdaman niya na sa kabila ng lahat ng pagbabago, ang buhay nila'y nagsisimula ng umayos. Isang araw, nagpunta si Lucas sa opisina para dalhan siya ng lunch. Veronica, baby, break na muna tayo, sabi ni Lucas habang naglalabas ng lunchbox mula sa bag. Lalabas tayo, mag-date tayo. Lucas, may mga kailangan pa akong tapusin, sabi ni Veronica, ngunit hindi pa siya nakatanggi. Nakita niyang seryoso si Lucas at alam niyang hindi ito magpapatalo. Basta ako nang bahala sa lunch mo, wala ka nang magagawa, sabi ni Lucas sabay hagod sa kanyang likod. Ito ng pagkakataon mo na makapagpahinga ka naman. Hindi na nakatanggi si Veronica. Okay, pero dumating ang araw na nakatanggap si Veronica ng tawag mula sa doktor. Pagka-pick up ng telepono, ngumiti siya para bang may masarap na balita.
Veronica, good news! Sabi ng doktor sa kabilang linya. Healthy ang iyong baby. Masaya kami na everything is going smoothly. Habang naglalakad si Veronica pabalik sa kanyang bahay, natagpuan niya si Lucas na abala sa paghuhugas ng mga pinggan. Nang makita siya, agad dong lumapit. Lucas, may good news ako. Sabay hawak ni Veronica sa kamay ni Lucas. Wala nang problema, sabi ng doktor. Okay ang baby natin. Napangiti si Lucas at nilapitan siya. Naglakad patungo sa kanya at hinawakan ng siya ni Veronica. Alam kong magiging okay tayo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Bumuntong hininga si Veronica at nagpasalamat sa pagkakataon. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang lahat. Matapos ang lahat ng kalituhan, si Lucas ang magiging katuwang niya sa buhay. Naghalikan sila. Isang simpleng halik na puno ng pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan. Isang gabi habang nag-aayos si Veronica ng mga gamit sa nursery ng anak nila, biglang pumasok si Lucas. Napakasaya ko, sabi ni Lucas, nakangiti. Matagal ko nang inisip na darating din ang araw na magiging isang pamilya tayo. Ang saya-saya ko rin, Lucas. Parang hindi ko kayang gawin to ng mag-isa. Sagot ni Veronica, may mga luha sa mga mata. Hindi ka nga mag-isa, sabi ni Lucas. Sabay karga sa kanya at hinaplos ang tiyan ni Veronica. At hindi rin kita iiwanan. Magsasama tayo. Magkasama sa lahat ng bagay. Habang si Veronica at Lucas ay nagsisimulang bumuo ng kanilang pamilya, nagsimula na rin silang magplano para sa kanilang hinaharap. Ang mga proyekto, ang mga pangarap, at ang kanilang pamilya nagsisimula ng magtagpo sa isang magandang kwento. Sa huli, natutunan ni Veronica na hindi lahat ng bagay ay dumarating ayon sa plano. Ngunit sa bawat hakbang ng kanilang buhay, natutunan nilang magtutulungan at magkakasama sa bawat pagsubok. At sa kabila ng lahat ng to, si Lucas na naging engineer sa kanyang buhay ay naging siya ring dahilan ng pinakamagandang pagkakamali na nangyari kay Veronica. Ang mapamahal sa kanya at bumuo ng isang masayang pamilya kasama si Lucas na hindi niya akalain na mamahalin niya at makakasama niya habang buhay. Wakas.